Si Nehemia ay isang mahalagang tao sa kasaysayan ng Israel, isa siyang tagapagsalita at pinuno na ang kwento ay nakatala sa aklat ng Nehemia sa Biblia. Siya ay isang Hudeo na nanirahan sa Persya at naging tagapagtimpla ng inumin para sa hari, isang mataas na posisyon na nagbigay sa kanya ng access sa hari at nagdala sa kanya ng kaginhawahan sa buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang magandang kalagayan, si Nehemia ay hindi nakalimot sa kanyang bayan, ang Jerusalem. Isang araw, narinig niya ang balita mula sa kanyang mga kapatid na nagbalik mula sa Jerusalem tungkol sa kalagayan ng kanyang bayan. Ang mga pader ng Jerusalem ay gumuho at ang mga tao rito ay nasa matinding pagdurusa at kahirapan. Humawak siya ng matinding lungkot at nagdasal sa Diyos. Umiyak siya at nag-ayuno bilang tanda ng kanyang pagkalumbay at pagkabahala para sa kanyang bayan. Ang kanyang pagtawag mula sa Diyos ay nagsimula sa panalangin. Humingi siya ng tawad para sa mga kasalanan ng kanyang bayan at humiling ng tulong upang maibalik ang Jerusalem. Sa kabila ng panganib na maaari niyang harapin, nagdesisyon siyang lumapit sa hari upang humingi ng pahintulot na bumalik sa Jerusalem at tulungan ang kanyang mga kababayan. Ang hari napansin ang kanyang lungkot ay nagtanong ng dahilan nito. Sa kabila ng kanyang takot, ipinaliwanag ni Nehemia ang kanyang sitwasyon at humiling ng mga materyales upang muling itayo ang pader ng Jerusalem. Ang hari ay pumayag at nagbigay sa kanya ng suporta kasama ang mga kawal upang samahan siya sa kanyang paglalakbay. Pagdating ni Nehemia sa Jerusalem, agad siyang sumagawa ng plano. Tinipon niya ang mga lider at mga tao upang ipaalam ang layunin ng kanyang pagbisita at ang pagkakabigo ng pader. Pinangunahan niya ang muling pagtatayo ng mga pader at nagtulungan ang lahat sa kabila ng mga pagsubok at banta mula sa mga kaaway. Sa loob ng 72 araw na kumpleto nila ang proyekto, isang kamanghamanghang tagumpay sa kabila ng mga hamon. Matapos ang pagtatayo ng pader, nagdaos si Nehemia ng isang malaking pagdiriwang upang ipagdiwang ang tagumpay. Kasama ang propeta na si Ezra, ang mga tao ay muling binasa ang salita ng Diyos at sila ay nagbalik loob sa kanilang pananampalataya. Itinayo ni Nehemia ang isang lipunan na nakaugat sa mga prinsipyo ng Diyos, kung saan ang kanilang mga puso ay napuno ng pagsamba at pasasalamat, aral na mapupulot. Ang kwento ni Nehemia ay puno ng mahahalagang aral na dapat isaisip. Una, ipinapakita nito ang halaga ng pagkakaroon ng malasakit sa ating kapwa. Hindi lamang siya nagbigay ng oras at pagsisikap, kundi itinaas din niya ang kanyang mga panalangin sa Diyos para sa kapakanan ng kanyang bayan. Ikalawa, yung pananampalataya at panalangin ay may kapangyarihan. Ang kanyang desisyon na manalangin at humingi ng tulong mula sa Diyos ay nagbukas ng mga pagkakataon at nagbigay sa kanya ng lakas. Ikatlo, ang pagtutulungan at pagkakaisa ay mahalaga sa anumang misyon. Sa pangunguna ni Nehemia, ang mga tao ng Jerusalem ay nagkaisa at nagtulungan upang maabot ang isang mahalagang layunin na nagbigay sa kanila ng bago at mas mapayapang simula. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at follow. Salamat!